Saan ka nag-aaral? Sa PUP po. E di aktivista ka, mahilig kayong mag-rally, gano'n. Aral kang mabuti ha. Hindi yung sama-sama ka dyan sa mga MPA na yan. Anong matututunan mo sa kanila? Magkakasama ng walkout protest sa mga estudyante ng PUP bilang pagtutol po ito sa kanilang red tagging na ginagawa sa kanila ng Pangulo. Sa paglipas ng panahon, tayo'y malaya na nga ba? Uy, Phil, free ka ba ngayong Sabado? Mga alas 3 lang ng hapon. Bakit? Ano meron? Ito kasi Teo, baka gusto mong sumama sa aming dalawa. Pupunta kasi kami dyan. Para saan ba to? May event kasi sa PUP sa Bulwagan. I think mas mabuting sumali tayo dito kasi campaign to sa pag-end ng sexual abuse ng mga estudyante. Kahit sa campus na nararanasan natin na yun eh. Kaya nga, kaya kung ako sa'yo te, sasama na ako, hindi naman yan masyadong matagal eh. Tsaka kahit mismo sa atin, hindi natin siya naranasan. Pero paano naman yung sa iba na nakaranas nun, di ba? Ayun na lang yung magiging tulong natin sa kanila. So, magrarally kayo nito? So, mga aktivista kayo? Bakit? Aktivista ba si Rizal? Rizal. Bakit nga ba kailangang aralin ang buhay at mga gawa ni Rizal? Ang tanong, lubusan mo na kayang kilala si Dr. Jose Rizal? Bukod sa pagiging pambansang bayani, mukha sa piso, estatwa sa Luneta Park, kilala nga ba natin kung sino si Jose Rizal? Pamilyar ka ba kung anong Rizalo? Bakit ito na isa pa batas? Bakit ito naging usapin? O hindi naman kaya relevant pa kaya ito sa panahon natin? Kung marami ka pang katanungan, patunay lang na kailangan pa natin ito pag-aralan. Ang RA 1425 o mas kilala sa tawag na Rizal Law ay isang batas na ipinatupad na nagmamandato na pag-aralan ang buhay at ang mga gawa ni Rizal. Lalo na higit ang pag-aaral sa kanyang sinulat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kaya naman, bakit nga ba kailangang aralin ito? Balikan natin ang taong 1956. Ang presidente sa panahon na ito ay si Ramon Magsaysay. Sa mga panahon na ito, maraming nationalist policy maker ang nakapansin na tila ba nawawala na ang ating Filipino identity. Ibig sabihin, marami nang di interesado sa kanilang sariling dugo at bayan. Kaya naman, para sa mga mababatas, edukasyon ang kanilang naging solusyon. Kung matututunan natin kung ano ang ating pinagmulan, tayo ay magiging mas makabansa at makabayan. Naniniwala sila na kung pangangalagaan ng edukasyon nito, tunay nga na ang mga kabataan ang magiging pag-asa ng ating bayan. Yung ulam. O yan o, naayaw niya na ba si Phil? Ay te, oo. Kaso ito, hindi pa makapag-decide. Uy, grabe ka naman be, parang sinawalang bahala mo lahat ng natutunan natin sa Rizal. Kaya nga eh. Hindi naman. Ayaw kasi ni mama na sumasama ako sa mga nagrarally, ganon. Hoy, hindi naman sa ganun yun. Hindi siya about sa pagiging aktivista, gano'n. Tinutulungan natin itong mga taong to na marinig. Ayaw mo ba maging boses para sa bayan? Kung iisipin, si Rizal ay biktima rin ng red tagging noon. Hinuskahan, binantaan, napahamak dahil sa maling paratang ng mga bulag ng bata at kaisipan. Oo, isa siyang aktivista, reformista, manunulat, doktor. At higit sa lahat, bayani na lumaban para sa kanyang sinalangan. Tandaan natin kung walang nagsalita noon, di natin matatamasa ang kalayaan ngayon. Ang makakapagkulong na lang sa atin ngayon ay ang pagpikit at di pakikinig. Dahil ang malaya ay magsasalita. Ang namulat ay di na kailanman pipikit pa.